Hindi lamang mga Pilipinong nasa loob ng Pilipinas ang iniisip ni Pastor Apollo C. Quiboloy sakaling maluklok bilang senador ng bansa. Isa sa mga nais niyang pagtuunan ng pansin ay ang pensyon na matatanggap ng mga overseas Filipino worker sakaling magretiro ang mga ito. Si Ina Mortel magbabalita. Isang kapakanan ng mga OFW sa panukalang nais na isulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy sakaling maging senador. Ayon kay Attorney Kay Lorente, tagapagsalita ni Pastor Apollo, isang panukalang magsusulong sa pensyon ng mga OFW ang nais na isabatas ng butihing pastor at ito ay tinatawag na OFW Retirement Security Act. Sa ilalim ng panukalang ito, nais ni Pastor Apollo na hindi na mahirapan pa ang mga OFW sa pagre-retiro sakaling magbalik Pinas na sila. Sabi ni Pastor, we will create a mandatory pension scheme for all OFWs with government and employer contributions. Yes, hindi lang po ang inyong employers ang mag-contribute, pati na po may government subsidy. Para po yan siyang yung sa SSS contribution, yung Social Security System contribution, pero specifically tailored po ito para sa ating mga OFWs. Sa hakbang na ito, magkakaroon ng minimum pension ng mga OFW na nasa edad 60 pataas. So sa pension scheme natin, sabi po ni Pastor, napakaganda po. Meron tayong tinatawag na guaranteed minimum pension. So kahit saan ka man, 60 years old, bumalik ka dito sa Pilipinas, tapos wala kang savings o konti lang yung savings mo, kasi nga ang laki din ng gastusin, 'di ba, pinapadala dito, minsan araw-araw, buwan-buwan. So, magkakaroon ng guaranteed po, garantiya na may minimum pension ka. Paano gagawin yon? Kasi meron tayong, again, tinatawag na mandatory pension scheme. Mandated po ang lahat. So, kunwari po, meron kang, magko-contribute ka sa retirement fund mo for a specified number of years. For example, 10 years. Tapos sa bawat buwan na tumatanggap ka ng sahod, for example, 30,000, kunwari, depende po yan. Depende kung ano ang ma-finalize, pero meron ka ng contribution monthly. Tapos aside sa monthly contribution mo, dapat ipopropose po ni Pastor na meron ding government subsidy. For example, 30,000 pesos. Tapos magiging monthly contribution mo, minimum, for example, may 3,000 ka. Tapos, yung government naman mag-subsidize din, mag-a-add naman ng contribution na 1,000. So, sa bawat buwan, meron ka ng 4,000 na retirement fund. Sa pamamagitan ng sariling retirement funds sa ilalim ng panukalang ito, sigurado nang makatatanggap ng pensyon ang mga OFW na nagtatrabaho sa alinmang bahagi ng mundo. Magiging kabahagi rin ang Department of Foreign Affairs sa hakbang ito para masigurong mapupunta ang pondo ng mga OFW sa kanilang pagreretiro. Magne-negotiate tayo ng social security agreements with major OFW destination countries. So, kumbaga, magiging trabaho po ito ng DFA, Department of Foreign Affairs, na talaga kung saan yung mga common na mga countries, OFW countries or host countries na tinatawag natin, makikipag-usap po sila doon sa gobyerno na ito po ang magiging social security agreements. Doon po, kalakip na po dyan ano magiging pension, retirement benefits na matatanggap na sigurado po ay madadala ng isang OFW pagbalik dito sa bansa. So dito sa retirement savings program, sabi ni Pastor, may tax incentive po para sa lahat ng OFWs. So once meron ka ng retirement fund, may savings program ka, kaya nakasali ka dyan, so meron kang tax deduction every time na mag-contribute ka. Again, nakipag-usap na yung mga DFA natin, doon sa host countries, para yung tax po ay mas lower po, mababawasan. So pangalawa, dapat tax-free din yon, yung magiging savings program. Nais nga ni Pastor Apollo na isulong ang nakabubuti para sa lahat ng Pilipino nasa loob o labas man ng bansa. Kaya para sa karagdagang kaalaman sa lahat ng platapormang isinusulong ng butihing pastor, patuloy na makinig sa iba pang programa ng SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNI News.